Tell me a story. All right, what about? About everything. Everything. Very well then. In the beginning, it was just a simple idea. Clear evidence of transformation. Mr. Darwin, your theory is hugely powerful. But it would test his faith. It changes everything. Suppose everyone stopped believing that God had any sort of plan for us. Apart from anything else, it would break your mother's heart. And divide. These are your thoughts, Charles. They are not mine. The whole world. Clearly the Almighty can no longer claim to have authored every species in under a week. You've killed God, son. Do you not care that you and I may be separated for all eternity? Of course, yeah, of course I do. Strike hard with a blow that is utterly conclusive. You say you take no comfort from religion, but do you have faith? We do have enemies. But you have friends too. I owe it to my children to have the courage of my own convictions. My title will be On the Origin of Species. I shall keep God out of it. I've finished it. Supposing I think it should be destroyed. Read it first. There is grandeur in this view of life. From so simple a beginning, endless forms, most wonderful, have been and are being evolved. Welcome to Science and Cinema, the podcast where we explore the intersection of science and storytelling in film. I'm Sean Andre Emily Pusan, and today we're going to discuss the movie The Creation, a biographical movie about Charles Darwin. His scientific breakthrough, along with everything that he has done throughout his life. Darwin is often remembered as the father of evolution, the man who shook the world with On the Origin of Species, the book he released in 1959. But behind it, the groundbreaking theory was a man grappling with belief, doubt, and loss of existence. Was it destroying faith itself? At its core, Creation is a film about a battle, not between people, but within one man. Nakita natin yun sa movie kung saan, even though kailangan si Charles Darwin na someone na respectable, known for his evolutionary theory. Pero nakita din doon natin sa movie kung paano siya nagdusa, naghirap siya, lalo na sa kanyang pagkawalan ng mga anak. Sa tingin niyo, how does this correlate between dun sa study dito na about a battle, not between people, but within one man? What do you guys think about that? I think that it is a battle of self versus self. Kasi parang yung sa part na nagsastruggle na siya, yung part na namatay yung anak niya, parang nagkaroon siya, lalo na yung namatay yung anak niya, nagkaroon siya ng hallucination and it affects his thinking sa mga experiments niya and yun, yung mga, tas yung friends niya na tumulong sa kanya, diba? Para ma-overcome yung sakit niya sa utak. Tapos yun, dun yung part na parang tinuloy yung theories niya, yung nagsulat na ulit siya para sa anak niya. And katulad nga lang sinabi mo yung parang diba dun sa self, man versus man, yung parang yung naging cause ng parang hallucination na is gawa dun sa anak niya na namatay dahil dun sa sakit. So parang ang laking factor nung binigay nung anak niya kasi di ba parang ang lapit nilang dalawa tapos namatay pa yung anak niya. Kaya ganun. Parang yun nag-push sa kanya or sa brain niya para mag-hallucinate siya. So we can observe naman diba kung paano naka-affect yung mental illness niya that time sa process ng pagsusulat ng book. Pero kahit na gano'n, napakalaking impact din nung meron siyang kaibigan na tumutulong sa kanya o yung dito sa kanya para mag-produce. Kasi dito yung anak niya na yun is si Annie. Yun yung parang pinakang curious lagi. Siya yung laging nagtatanong. Kaya parang yun yung pinakamalapit niyang anak. Kaya nung namatay yung anak niya, parang apektado talaga yung mental health. ayun, parang nag-innovation ko that. Parang there's a point na part ng movie na parang ina-expect na niya na siya yung susunod sa yapak na parang siya yung anak niya yung susunod sa yapak niya. And nung that time na nagkasakit siya, yung anak niya na dumating sa point na namatay, super na-devastated talaga si Charles Darwin. Ito rin ba yung naging dahilan kung bakit mabulas niya nagkaroon na paniniwala sa Biblia? Kasi kilala natin si Charles Darwin as a Christian, di ba? Way before
pumunta siya sa Galapagos Island. Alam niyo yung pagkamatay ng anak niya, hindi siya lumayo sa Panginoon. Lalo siya nagbalik loob, bumalik siya sa Panginoon. Pero right after na yun. Pero after namatay. Kasi before, hindi talaga siya naniniwala sa church and family. Kumbaga, namulat lang talaga siya sa ganun. Pero nung time na nag-aral siya, nag-start na siya mag-isip na, totoo ba ito? Parang doon siya nag-start na mag-invent, mag-discover. Kasi mag-curious siya. Pero going back to the topic kung sa ethical distress siya na i-distress nila sa mga kanya sa buhay niya. What do you guys think kung siya ba'y nagbalik loob lang sa Diyos dahil kailangan niya ng tulong ng Diyos or what? Kasi we all know him na yun na, what di siya naniniwala. What do you guys think? Think ko, kasi nga di ba nung una parang nagiging yung, di ba parang nagkaka-problema sila ng asawa na nagawa ng sa religion at saka sa paniniwala ni Charles. So, tas nung saka nang nagkasakit yung anak niya, tas saka parang hindi niya ng support like dun sa Christians, saka lang siya nagbalik loob. So, possible talaga na dahil dun. Like, yung emotional distress niya, Na nag-trigger sa cost ba ng scientific exploration niya or you think dahil sa pag-aaway na ng asawa? I think, para sa leading factor, parang iba't ibang intensity, tapos nagpatong-patong, then nagsabay-sabay family problem sa kanila ng asawa niya. And then, sobrang dami rin niya siguro nag-iisip kasi sobrang talino niya. And then, sumabay pa na nagkaroon ng sakit yung anak niya. So, sabay-sabay, kaya mas lalo siya na-stress. emotional distress. Kasi dito sa movie ko nakita natin na no one's perfect. Yeah. Like even the most respectable of men, katulad ni Charles Darwin, ang dami niya pinagdadaanan na hindi alam ng karamihan. And hindi ko nga expect na na ganun yung nangyari sa kanya. Kasi kapag sinabi kasi natin naging na Charles Darwin, ano ba kasabi sa di ba? Europe evolution for voyaging sa ibang islands. Pero yung naman natin yung iba ng so touched. Parang ganun di ba yung feeling? Very emotional yung movie. Lalo na nung di ba, pinakita yung, ano yun? Oh, yun yung parang Yung Jenny. Tapos parang tinanong ko, parang pinagkwentuhan yung nila nung anak niya. Tapos sabi, namatay na daw yung Tapos biglang, boom, biglang patay na din. Namatay na din. Feel ko naman yung movie talaga yung romanticize nila. Pero hindi na recorded naman kasi ang nasulat ng great grandson ni Charles Darwin nasulat dito. Bagay na siya. Parang marami na siyang notification. Personal level na talaga nakakasulat. Tapos yun parang may isang part yun na nakakapagsulit yun. Kung mag-experimentation niya sa anak niya and dun sa other species like orangutan, monkey. Yung ginagawa ni Charles Darwin sa anak niya, pinapatry niya sa monkey. And then, like, gumagano din, parang ang galing. Parang there's connection between monkeys and man. Pero medyo unrelated yung question. Do you guys think na Charles Darwin ba ay naturally gifted or someone na sobrang interested lang, sobrang curious sa mga bagay kaya nagawa niya ng mga nagawa? O pwede mo talaga i-risk born or di ba? Pero kasi siya naman ay after niya mag-release ng mga libro, siya yung nag-alternate to be a family. So during our very short podcast, napag-usapan natin kung yung The Creation, di ba, yung movie na yung naging epekto nito sa buhay ni Charles Darwin, lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Let's talk about the impact naman nung ginawa ni Charles Darwin sa comparator ng invertebrates. Actually, pwede natin i-compare yung kagaya na ginawa yung fox, saka yung brain niya, yung rocket. And di ba ba sinabi si Hannibal? Sinabi lang, parang yung sinabi ko sa kapatid, di ba yung kapatid na anin na kababata, umiyak. Parang gusto na niyang pigilan yung fox para makain mo kasi nakawag sa right. May sinabi sa anin doon na sentence, parang, don't you worry, it's normal. Parang yun. Parang ang pagkakaintindi ko doon, ang sinabi niya is, kapag hindi kinain ng fox, yung rabbit, magkakaroon ng domino effect sa ibang other species or hierarchy yung mas mataas sa kanila, which can affect the natural phenomenon. Yung mga sa food web. Yeah. So that is all. Now let us reflect naman kung ano yung naging epekto ng storya ng The Creation sa atin.
Kasi siguro dito, malalaman natin na it's not enough mag-effort ka lang. It's not enough like ibigay mo lang lahat ng gusto mo, gawin lahat ng gusto mo para lang magawa mo yung gusto mong iparek. Nakita natin kay Charles Darwin na ang dami niya muna kailangang pagdaanan. He did not give up kahit sa dulo and he turned to God din. Even though nakakaranas siya ng kakaibang disabilities, diba? He did not give up. So to our viewers, we all know Charles Darwin to be a prominent man in biology. We know him as the father of evolution. But do you guys think na Charles Darwin is a man born with talent? Or someone na fed his curiosities to solve everything else around him? To give everything that he wants to give sa field ng biology? What do you guys think? That's all.